Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral ng Biblia, lalong-lalo na sa ating pagsusuri ng bagong tipan. At ngayon po ating pag-aralan ang isang aklat na napagsimulan po natin noong mga 2 linggo na yung ating sinimulan ito, at ito ang pagsusuri ng Biblia dito po sa unang o sa mga aklat ni Pablo, yung sinulat ni Pablo para sa mga taga-Korinto. At ngayon po ating pag-aralan ang unang sulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Korinto. Ating nalalaman na hindi lang po dalawa yung sinulat ni Pablo. Dito sa ating Biblia ngayon, sa Bagong Tipan, may dalawa po tayong sulat galing ni Pablo para po sa mga taga-Korinto. Ngunit sa loob ng sulat na ito, sa liham na ito, makikita natin na may mga liham na sinulat siya bago ito o in between, nasa gitna po dito, at at least may 4 na sinulat si Pablo para sa mga taga-Korinto. Kung bakit hindi ito naging bahagi sa Bagong Tipan, ng Diyos ang may alam. Ngunit we must be satisfied, ating tanggapin kung anong binigay ng Panginoon sa atin na mas importante at mas mahalaga para sa ating buhay. At ito po ang unang sulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Korinto, at ito po ang pangalawa. Sana kung tingnan natin yung arrangement ng mga sulat niya, yung mga liham ni Pablo. Itong unang sulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Korinto ay, of course, in English is the first epistle to the Corinthians. But dito po sa Greek ay nilagyan lang po ito ng parang label na it is A, o yung una. So, Alpha, or unang sulat ni Pablo para po sa simbahan ng Korinto. At ito'y mahalaga dahil marami sa loob ng liham na ito, sa sulat na ito, ang pagbibigay counsel. Okay, it's counseling, it's answering questions, it's dealing with problems. Marami po mga problema dito sa simbahan ng mga taga-Korinto. At alam natin kung bakit. We have surveyed the city of Corinth, and it was a city most occupied by people who were in business, the merchants, the traders. At dahil sa napakayaman po itong lugar na ito nung panahon ni Pablo, ito po ay isang lugar na marami pong mga bisyo. Natagurian po na kung tatawagin yung tao to Corinthianize, that means you are going to deal with prostitutes. Yan po ang naging pangalan ng mga taong doon who dealt with prostitutes, with this kind of immorality. Naging pangalan na rin yung to Corinthianize a person, or to Corinthianize, to do something that is morally evil. At dahil yan ang Korinto, hindi natin maiiwasan o hindi maiiwasan ng simbahan na yon ay maging influensya din sa loob dito. Or we might say na it can affect because dahil may mga Christians dito who were not yet mature, and akala nila yung mga ginagawa nila sa mundo ay okay pa rin, kaya ginagawa pa rin nila kahit they have come to believe in Christ. It was not easy for them to take away, aalisin nila lahat yung mga bisyo nila. At alam natin yan, practical yan na problema sa bawat simbahan, na yung mga dating gawi, yung mga dating ginagawa, yung mga dating
hilig ng tao ay hindi talaga instantly nawawala. How we wish na talagang maging santo yung tao, banal, pagpasok ng simbahan. But we have to understand at dapat nating tingnan. And that is the concern of the pastors, yung mga leaders ng simbahan, at ng bawat miyembro po ng simbahan. So this is why we have to pray with them, to pray for them, and to be with them, to bear the burdens of one another in order to help them. Yung maging parte po tayo ng solusyon, hindi po maging parte tayo ng problema. So ngayon, tingnan natin yung outline dahil nga we have mentioned the two letters nandito, and we will see on the contents. Sa background, nakita po natin noon kung ano ang mga historical and also other backgrounds na necessary po sa ating pag-aaral ng aklat na ito. At nakikita natin na marami pong mga problema in the society, and that's why in the church there are also problems, the same as where this church is located. Una po ay binabati po ni Apostol Pablo ang kanyang mga kapatiran doon sa Corinto. At napakahalaga po ang kanyang greetings dahil although Paul knew, alam ni Pablo na maraming mga problemang isusulat niya. He was not parang full of vengeance, galit, not as the same as the book of Galatians. You will see that later. But in the book of Galatians, it was something na immediate and necessary to be corrected. Kailangan talagang pansinin at kailangang baguhin kaagad dahil doctrinal ang foundation po ang naging issue doon. Dito, maraming mga problema, doctrinal pa rin yung iba, moral, at marami din sa practical na mga questions or problems. But Paul understand na itong mga tao sa simbahan, hindi naman sila lahat ay mga problematic. Meron ding mga talagang totoong Christians. At kahit na yung mga taong na involved in problems, they are also Christians, and they might have yung bang they just stumble and they were just offended, or they were just ignorant, or they were just people who hindi pa nila alam at hindi pa nila nabago kaagad. And Paul has to deal with this in an honest way. So tingnan natin kung ano po yung whole approach dito sa mga problema ng simbahan with Apostle Paul, dealing inisa-isa po niya ang lahat ng mga concern sa simbahan ng Corinto. So sa kanyang pagbati, sa kanyang greetings, he was emphasizing of the relationship with Christ. Sabi dito, sa unang bersikulo po ng Kapitulo 1, si Pablo na tinawag upang maging isang apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sostenes na ating kapatid. Si Sostenes po dito yung nagsulat. I mean, the actual writer or a secretary or someone who is called amanuensis, o isang secretary. Dahil ang haba po nitong sulat na ito. As Paul was to, I think, dictate and tell him ito yung isusulat sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto. So tinawag pa rin niya yung Corinto na iglesia ng Diyos. Hindi niya sinabi para kayong hindi iglesia, para kayong hindi sa Diyos. Okay. He knew that they were Christians, and yet there were problems. That's why we must not be so judgmental with others. Because even as Christians and even as we ourselves, dapat natin tingnan yung ating sarili.
magkakamali pa rin tayo, magkakasala tayo. And Paul knew that even though we identify with Christ, there are still many problems in our lives. At nakita yan ni Pablo at dapat niyang i-correct ito, hindi niya i-condemn yung tao. Sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa kanila ng mga pinabanal kay Kristo Jesus, na tinawag upang maging santo, maging mga santo, maging mga banal, na kasama ang lahat na nasa bawat lugar na tumatawag sa pangalan ni Hesus Kristo. So here, Paul was trying to say, you are one with other Christians around. No? Hindi po kayo isang simbahan na dahil sa mga problema, you are less Christians than others. You are less saved than others. Na hindi po kayo dapat tawagin ng mga Christian dahil ito yung mga ginagawa ninyo. Sabi niya, kayong mga kasama sa lahat na nasa bawat lugar na tumatawag sa pangalan ni Hesus Kristo na ating Panginoon, nakapwa kanila at atin. So he was trying to encourage them. Maybe some problems, but we are one with other believers in other parts of the world. Ang biyaya ay sumainyo at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at mula sa Panginoong Hesus Kristo. At binigyan po niya ng diin ang gusto ng Panginoon sa kanyang mga mananampalataya. Ang kanyang biyaya ay sumasa kanila at ang kapayapaan galing sa Ama at sa kay Panginoong Jesucristo. So may pasasalamat din siya. Nagpapasalamat siya dito sa verse 4. Ako ay nagpapasalamat sa aking Diyos palagi para sa inyong kapakanan. It was not flattering, but he was telling the truth. We have to be thankful for all Christians around the world. There may be some problems, at alam natin yan. But we have to understand na we are thankful because God saved them. In spite of who they are, in spite of who we are, God saved us. God delivered us from the condemnation of hell and of Satan's dominion. He delivered us out of such rule and reign of Satan over our lives. We have to be thankful. And there might be some times that we still make mistakes. Magkaroon tayo ng mga problema, magkaroon tayo ng mga kamalian sa buhay. We want to be corrected and we want to be back. Babalik tayo sa Panginoon at yan ang gusto ni Pablo sa kanila. So sabi niya, nasa bawat bagay kayo ay pinayaman sa pamamagitan niya sa lahat ng pananalita at sa lahat ng kaalaman, maging gaya ng patutuo ni Kristo ay pinagtibay sa inyo. So merong pagbati doon sa mga kapatiran sa Corinto, meron ding pasasalamat. Dito binigyan ni Pablo yung kanyang concern o binigyan diin ang mga na iniulat ng mga problema. Tingnan natin kung mamaya kung ano yan. At pagkatapos ay may mga problema naman na nabanggit. Dahil alam niya ito, na ito'y nangyayari at ito'y mangyayari. Kaya binigyan din niya while exposing itong mga problema na narinig niya o inireport sa kanya, iniulat sa kanya, binanggit din niya ang mga problema na alam niya mangyayari at nangyayari sa simbahan. While he already wrote this, so he might as well talk about these things. At pagkatapos niyan, meron siyang mga greetings pa rin, mga pangwakas na pahayag. And he was not, hindi siya nagpapakita ng galit, sabi niya, ayaw ko na sa inyo. In fact, later we will know that he was even expressing his interest to visit them again. Gusto niyang bisitahin yung mga taga-Corinto. So, ganyan po ang sulat ni Pablo. A love letter to an unloving recipient. Kumbaga, isang makasalanang tao ay pinadala ng sulat na puno ng pag-ibig. Of course, there are so many corrections and instructions na sinabi ni Apostol Pablo, but it was all for the good of the people in Corinth. So ngayon po, tingnan natin yung mga problema na iniulat. At ito ay sinasabing iniulat dahil nga sinabi dito sa unang
versikulo ng Kapitulo 2. At ako, mga kapatid, nang ako ay dumating sa inyo, ay hindi dumating na may kagalingan ng pananalita o ng karunungan na ipinahayag sa inyo ang patutuo, sapagkat napagsiyan ko na huwag malaman ang anumang bagay sa gitna ninyo maliban si Jesucristo at siya na ipinako sa cross. At sabi dito na sa verse 10, sabi dito sa verse 10, datapot ipinahayag ng Diyos ang mga ito sa atin sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang sumasaliksik sa lahat ng mga bagay, oo, ang malalim na mga bagay ng Diyos. So, ito po ang gusto niyang ipamahagi doon sa mga taga-Korinto. Dito po sa verse 10 pala, ngayon ay namamanhik ako sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayong lahat ay salitain ang katulad na bagay. At upang huwag magkaroon ng mga pagkakabaha-bahagi sa inyong kalagitnaan, kundi upang kayo ay mapag-isa ng sakdal sa magkatulad na pag-iisip at sa magkatulad na paghatol. Sapagkat ipinahayag ito sa akin tungkol sa inyo ang aking mga kapatid na sa pamamagitan nila na mula sa bahay ni Chloe. Ito po si Chloe yung nag-report na mayroong mga pagtatalo sa inyong kalagitnaan. So ito po si Chloe ay na-mention po ito sa sinabi po ito ni sinulat po siya ni Pablo dahil may nag-report po. Siya po ang nagbigay ng report dito na siya ay nakarinig o nalaman niya na may mga problema tungkol sa kanilang issue ng taga-Corinto, that they were following people, they were loyal to some sort of leaders. Kumbaga na mayroong pagkahati-hati sa simbahan dahil sinasabi nga dito ni Pablo, may yung iba, ako kay Pablo, ngayon ay ito ang sinasabi ko na ang bawat isa sa inyo na nagsasabing ako ay kay Pablo at ako ay kay Apollos at ako ay kay Cephas at ako ay kay Kristo. So sinabi ni Pablo dito, narinig ko mula kay Chloe, ni ulat niya na itong mga kayo diyan sa Corinto, meron kayong mga pinapaboran na mga leaders. Ayaw nyo sa isa, gusto nyo sa isa, at sinusunod nyo kung bakit hindi ko alam, but it seems na you are still, no? Dahil nga ang issue dito, yung mga tao sa Corinto, they were very competitive dahil sa background ng society. Kaya ganun din ang nangyari sa kanilang mga association sa mga leaders. Kung sino yung mas magaling, kung sino yung mas maganda magbigay ng mensahe, yung magaling na mga preachers, yun ang sinusunod nila. So ako ay kay diyan, ako kay dito. At si Pablo, of course, sabi nila hindi marunong mag-preach. Mas magaling lang siyang magsulat, pero kung doon sa pulpito ay walang sinabi yan to i-compare kay Apollos or sa ibang mga preachers. Okay, ang nangyari, they were loyal and they were following people rather than the Spirit of God or the Word of God. So yan po ang naging problema. So dito, isang division o factions, merong mga paghahati-hati po ng simbahan. At hindi po ito maganda. Alam natin that this is a cause of some problems when people are just loyal to men. Kung yung kanyang loyalty ay sa tao. Kaya nga sinabi ko kanina na sabi ni Pablo dito sa verse 2 ng chapter 2, sapagkat napagsiyahan ko na huwag malaman ng anumang bagay sa gitna ninyo maliban si Jesucristo at siya na ipinako sa cross. Hindi po ako pumunta para po pagbigyan ng papuri
pagbigyan ng loyalty sa inyo. I am here to preach Christ. Yan po ang sabi ni Pablo dito. So, itong malaking problema po ito dahil hanggang Kapitulo 4, ito po yung mga binagbigyan na ni Pablo ng diin na they were just destroying the unity of the church. Kaya sinasabi niya dito sa Kapitulo 3 ng versikulo 3 ng Kapitulo 3, sapagkat kayo ay makalaman pa. You're still carnal. No? Kumbaga, your Christianity is still affected by flesh, yung loyalty ninyo. Sapagkat yamang mayroon sa gitna ninyo ng pagkainggit at sigalutan at mga pagkabahabahagi, at hindi ba kayo makalaman pa at lumalakad gaya ng mga tao? Kahit na sa mga simbahan natin ngayon, ganun din. No? There is such loyalty to people. I hope hindi yan mangyayari kahit na sa kolehiyo ako sa mas nasisiyan ako kung ito yung lecturer, kaya palagi na lang kung may may class doon ako, kung yung iba ayaw. Hindi tinitingnan yung course, hindi tinitingnan kung anong makukuha ko na lesson dito sa isang subject na ito. I'm just following the lecturer, I'm just following the pastor, I'm just following the preacher. Yan. So kahit sa simbahan itong preacher na ito ay pupunta ako. Ngayon andun siya. Ngayon naman imbitahan siya sa iba. Ngayon sa ganung fellowship, so doon din ako. It's a carnal way, sabi ni Pablo. Makamundo, makalaman. Sapagkat samantalang ang isa ay nagsasabing ako ay kay Pablo at ang isa pa rin ako ay kay Apollos, ay hindi ba kayo makalaman? Sino ba kung gayon si Pablo at sino ba si Apollos? Kundi mga ministro na sa pamamagitan nila kayo ay sumampalataya, maging gaya ng Panginoon ay pinagkaloob sa bawat tao. Siguro si Apollos magaling mag-preach, pero si Pablo yung nag-evangelize sa inyo. Siya yung nagtatanim. Ako ay nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Datapot ang Diyos ang nagbigay ng paglago. We cannot praise Paul because he was the one who sowed, and we cannot exalt Apollos dahil siya yung nagdidilig ng tubig. It's God who gives the increase. Kaya God gives or gets the glory. So yun po ang gustong ni Pablo sa kanila, because they were so carnal, they were so worldly in their loyalty. So ngayon dapat nilang i-correct ito, at kaya binigyan ito ni Pablo ng importansya. Mahalaga ito. Kaya apat na chapters po ang ginugugol ni Pablo dito. Meron din yung labis na immoralidad. It's unimaginable. It's an unimaginable act in the church, but alam natin hanggang ngayon, pati pa nga pastor ay gumagawa ng ganito. Sabi dito, ito ay pangkaraniwan ng nababalita na mayroong pakikiapid sa inyong kalagitnaan. At ang gayong pakikiapid ay hindi man gaanong nababanggit sa gitna ng mga hintil. No? Hindi nga common kahit na sa labas, ngunit andito sa simbahan. Nang isa ay dapat angkinin ng asawa ng kanyang ama. At kayo ay nagmalaki at bagkus hindi nagdalamhati upang siya na nakagawa ng gawain ito ay maialis nawa mula sa inyong kalagitnaan. Ang problema dito, they were not even sensitive na sabihin hindi dapat ginawa yan. Itong tao na ito ay dapat alisin sa simbahan. They were even proud of it. I don't know how they were so, sabi dito, sila ay nagmalaki. They were puffed up as if, okay lang yan. Nangyari nga yan sa labas. Okay lang dito din sa simbahan. Which Paul, of course, dito, sabi niya, sapagkat ako sa katotohanan gaya ng liban sa katawan, ngunit kaharap sa espiritu ay nagkahatol na waring ako ay kaharap patungkol sa kanya na gayong nakagawa ng gawain ito.
So galit po si Pablo dito. He was not dealing with a simple problem. It was something that was unimaginable. Hindi po dapat mangyari sa simbahan. Hindi nga dapat mangyari sa society. Naging totoo pa sa simbahan. So Paul wanted to correct this one. And we thank God na dahil sa kanyang ginawa, we will see in 2 Corinthians the result of it. Meron ding mga litigasyon sa harap ng mga paganong hukuman. Ito po ang isang malaking problema sa mga taga-Korinto. Dahil nga they were Gentiles in the past, marami sa kanila at mostly mga hintil, at nasasanay sila yung mga dahil sa trade and commerce, business, palaging may mga litigasyon sa labas. Kinakasuhan yung tao, hindi nagbabayad, ganyan, yung mga kontrata, ganoon. So, pati na rin sa simbahan ay ginawa nila. Or kung meron mang mga problema between sa mga kapatiran, ay dinadala pa rin nila sa labas. Kaya, hindi ito dapat mangyari. Sa atin nga, sa kalagitnaan nga natin, nangyari ito a few years back. Naging headline pa minsan ng newspaper na the church sued the college. Yung simbahan, ang kanyang sariling Bible college dinadala doon sa korte ng mga pagano. And who decided the case? The pagans, the unbelievers. It's so shameful, but nangyari not even in the time of Paul, kahit nasa ating panahon ngayon. Kaya nga importante po itong mga nilagay dito sa Biblia dahil they are written for our instruction. Kaya mahalaga po nating pakinggan. Wala pong panahon sa buhay natin na we will say, alam ko na lahat ng Biblia. We have to read it again and again. It will help us sa ating bawat hakbang ng ating buhay, ng ating lakad dito sa mundo. Kailangan po natin ang salita ng Diyos. So sabi nito ni Pablo, bakit dinadala ninyo sa labas? Sabi, nangangahas ba ang sinuman sa inyo na may isang bagay laban sa isa pa na masakdal sa harap ng mga di matwid at hindi sa harap ng mga santo? Bakit hindi ninyo dinadala doon sa inyong mga pastor, sa inyong mga elders, sa inyong mga leaders? Bakit doon sa labas? Yun ang concern ni Pablo, at naging parang mga sila, nag-aaway, at doon yung nagsosolve ng sa mga problema nila ay mga di nananampalataya sa Diyos, mga walang paniniwala. And it seemed na para bang mas may wisdom pa yung mga walang Diyos kaysa mga may Diyos, na dapat sana they have especially, yan ang binigyan ng pansin ni Pablo in 1 Corinthians chapter 2. You have that wisdom, the knowledge. Pero bakit doon kayo pumupunta sa mga walang wisdom, mga pagano, mga walang paniniwala, walang Diyos? Yan po ang naging concern ni Pablo. Dito sa chapter 6, sa kapitulo 6, ito po yung mga karumusan sa moral. Ito po ang these are some immoralities na binigyan din niya ng pansin. At sabi dito ni Pablo sa verse 12, dito po sa verse 15, hindi ba ninyo nalalaman ang inyong mga katawan ay ang mga bahagi ng katawan ni Kristo? Kukunin ko ba kung gayon ang mga bahagi ng katawan ni Kristo at gagawin ang mga ito na mga bahagi ng katawan ng isang patutot? There were still some who engaged in prostitution. Not that their women were prostitutes, but there were men
And we can still hear that, we know that even in churches today. That's why we can learn. Marami tayong matutunan sa sulat ni Pablo dito sa Corinto. At sabi niya, wag nawang ipahintulot ng Diyos. God forbid na ito'y mangyari pa. Sinasabi ko na sa inyo. At hindi ba ninyo nalalaman na siya na nakikisama sa isang patutot, isang harlot, isang prostitute, ay kaisang katawan, sapagkat ang dalawa, sinasabi niya, ay magiging iisang laman. And it was, I mentioned, mention natin sa ating pag-aaral na yun ngang common vice, isang common na bisyo ng mga tao doon, yung prostitution, yung immorality. And that's why, dahil sa pagiging common ito sa Corinth, ito'y naging parang sinasabing kung ikay pupunta sa mga prostitutes, sa mga patutot, ay you want to Corinthianize, kumbaga you want to engage with immoral relationship with prostitutes. Ayan po ang naging pangalan ng mga taong pumupunta doon sa mga prostitution o mga prostitutes. Naging pangalan yung Corinthian. Dahil sa ito ang pinaka-common na bisyo noon. And they thought na it is acceptable by the society. In fact, in many parts of the world, in Europe, I was so shocked nung bata pa at napunta doon sa Europa dahil may training. I was so shocked that it was open, talagang naka-display yung mga babae, and they were licensed. I mean, they are legal in the society, and even children will pass by sa yung mga klaseng mga bahay na nagdi-display ng mga babae. It's so as yung galing sa isang lugar na very rural at yung mga conservative baga, I was so shocked to see such kind of culture na ganun yung kanilang open, I mean, hindi naman open talaga, actually it's a wicked society. At hanggang ngayon, marami pa din yan sa Europa na ganun open, legal, license yung mga prostitutes. And somehow in Corinth, it was acceptable in the society. Kaya nga, naging problema din sa simbahan because immature believers or false believers may come into the church that will influence others. So yan po ang binigyan ni Pablo. He wanted to correct them. Now, merong mga problema din na nabanggit si Pablo dito. Sabi niya, abang sinasabi ko na sa inyo ito, lahat ng mga sinasabi ni Chloe at sa ibang mga kapatiran natin na ito po ang problema sa Corinto, sabihin ko rin sa inyo kung ano yung dapat ninyong i-correct sa inyong kalagitnaan. At ito po ang sinasabi niya dito na meron din po mga problema tungkol sa kasal at di pag-aasawa. At na hindi naman ito talagang naging problema, but sinasabi dito ni Pablo yung kanyang mga counsel, yung mga pagtuturo. Dahil nga merong mga problema kung ano bang dapat gawin. Mag-asawa ka o you remain single. So yun po ang sinasagot dito ni Pablo. Of course, he was not saying that you must be single. He was saying here dito sa verse 1 ng chapter 7, ngayon patungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin, o kumbaga may nagsusulat kay Pablo, nagtatanong tungkol dito, ito ay mabuti para sa isang lalaki na huwag gumalaw ng isang babae. So, kumbaga, pareho kay Pablo, hindi mag-aasawa. Gayon pa man, upang maiwasan ang pakikiapid, ay hayaang ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa at hayaang ang bawat babae ay magkaroon ng kanyang sariling asawa to avoid fornication. Kung hindi ka makakontrol, dahil naturally we are given such hormones or such desire ng Panginoon, it's God-given.
So if God wants you to get married, mas mabuti pa mag-asawa ka than to just force yourself to remain single na hindi mo makontrol yung sarili mo. At yan ang nangyari sa simbahang Katoliko. Dahil they forced the priest to be celibate, baga hindi mag-asawa. And it is not God's will. God's will must be, mayroong mga taong talagang gifted by God to remain single. And they can stay single with clean hearts and with pure lives. Pero yung iba, because they are destined to get married, and they are forced to be celibate, kaya naging issue yan. Sa amin nga noon, nung bata pa kami, kalaro namin, anak ng pare. No? But yan ang problema. At yung iba naman naging bakla, no? And worse, they are pedophiles, no? Hindi yan maitago. There are many cases, and even the church is paying so much to victims, no? Dahil sa ganitong mga kaso. So yan po ang binigyan ni Pablo. At maganda po itong chapter 7 to teach yung mga para sa pag-counsel po ng mga bago magkasal. Ito po yung ginagamit ko as one of the topics in dealing with premarital counseling. Dahil dito importante na malaman ng bawat Christian na yung pag-aasawa ay hindi isang obstacle o isang parang barrier o umbaga naging isang problema sa pag-serve ng Panginoon. Hindi po. Ito nga ay makakatulong. So when you get married, Paul says here and in verse 20 sa chapter 7, hayaang bawat tao ay manatili na katulad sa pagkatawag na kung saan siya ay tinawag. So kung mag-asawa ka o wag mong hayaan o wag mong takbuhan o wag mong iwanan yung tawag sa inyo. Ikaw ba ay tinawag bilang isang lingkod? Huwag mabalisa para dito. Datapwat kung ikaw nawa ay magiging malaya, ay gamitin ito bagkos. Sapagkat siya na tinawag sa Panginoon bilang isang lingkod ay ang malayang tao ng Panginoon. Sa gayong paraan din siya na tinawag bilang malaya ay lingkod ni Kristo. Kaya kayo ay binili sa isang halaga, huwag kayong maging mga lingkod ng mga tao. Mga kapatid, hayang ang bawat tao kung saan siya tinawag ay doon manatiling kasama ng Diyos. So sabi po ni Pablo, kahit na ikay mag-asawa, kung ikay tinawag sa ganitong service, sa ganitong paglilingkod, manatili ka doon. Ngayon, patungkol sa mga berhen, ay wala akong kautusan mula sa Panginoon. Gayunman ay ibinibigay ko ang aking paghatol na gaya ng isang na nagkamit ng kahabagan sa Panginoon upang maging matapat. Inaakala ko sa makatwid na ang ganito ay mabuti para sa kasalukuyang kapisan. Sinasabi ko na ito ay mabuti para sa isang lalaki na maging gayon. So sinasabi niya mas maganda katulad niya na walang parang, hindi naman na sinasabi niyang hindrance, marriage is hindrance. But for him, he can do things according to his ways because he was gifted with singlehood. Ikaw ba ay nakatali sa isang asawang babae? Sabi dito, huwag na ising makawala. Huwag mong sabihin na, ay Lord, I want to serve you, I want to live my wife. Ayaw ko sa kanya. Sabi ng Panginoon, ikaw ba ay nagkawala mula sa isang babaeng asawa? Huwag maghanap ng asawang babae. Kung ikaw ay, if you lose or kung merong wala na diyan dahil namatay o kaya hindi mo na kailangan pang magharap kung talagang you want to be engaged in the service of God. But if God will give you, provide for you, tapwat at kung ikaw ay mag-asawa, ikaw ay hindi nagkasala. At kung ang isang birhen ay mag-asawa, siya ay hindi nagkasala. Gayon pa man ang mga gayon ay magkaroon ng kahirapan sa laman, datapwat iniiwas ko kayo. So, you must be warned na
yan nga, hindi yan kasalanan, ngunit talagang mayroong mga kunting mga hindi lang kunti, sabi dito ni Pablo, magkaroon ng kahirapan sa laman. So you have to be ready to face itong mga, sabi dito, mga trouble in the flesh. Ito pong sabi ni Pablo dito. So, hindi po kasalanan mag-asawa, hindi po kasalanan ang di mag-asawa. Ang kailangan dito, it must be God's will upon your lives. Don't force. Don't force because you are so desperate na siya yung maging asawa ko at dahil nag-asawa ng iba, ayaw ko na, may binigay yung Panginoon, ayaw mo dahil yun ang gusto mo, yung isa. It's not what God wants. He wants us to focus on serving Him. Kaya yan ang gustong ipahiwatig dito ni Pablo. Kaya kung in case na mawala yung asawa mo, husband or wife will die, then pray. If God will give you another one, then yan po ang gusto ng Panginoon. But if not, sabi ni Pablo dito, you can focus on your service. You can focus on giving yourself to the Lord, which is far better because sabi dito, walang trouble in the flesh. Binigyan din ni Pablo itong issue on idolatry. Dahil nga sa Corinto, hindi lang problema yung prostitution or sexual immoralities, marami ding mga doon, idols, mga kanilang pagsamba ng mga Diyos-Diyos. At marami sa kanila, they were offering food to idols. And so Paul has to deal with this. And he was honest to tell them that if, sabi dito, chapter 8, verse, diyan ay, I'm sorry, it's verse 1. Verse 1 sana yan. Ngayon, patungkol sa mga bagay na inihandog sa mga Diyos-Diyosan, ay nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman at ang kaalaman ay nagpapalalo, datapwat ang pag-ibig ng Diyos ay nagpapatibay. Okay, so you have to understand that sometimes knowledge puffed up at ito ay sometimes ginagamit ng mga tao to condemn others. Sabi ni Pablo dito, at kung ang sino mang tao ay nag-aakala na nalalaman niya ang anumang bagay, ay wala pa siyang nalalamang anuman na gaya ng dapat niyang malaman. There are people who appear or who wants to be known as wise people. No? Marami mga tao na gustong makilala ng iba na sila ay may alam. Gusto nila na people will think that, oh, he is wise. Oh, yan. Marami sa ating mga estudyante ganon. Na gusto nilang, they are just proud to be known as, may alam. Alam ko ito, alam ko yan. Kaya palaging, yung iba, palaging nagtatanong, palaging nagsasabi, at palaging nagpapakita na ito, bakit ganyan, as if they are trying to ask, but actually, they are trying to show off. Sabi ni Pablo ito, huwag na yan. Datapwat kung iniibig ng sinumang tao ang Diyos, ay nakikilala rin niya siya. So, dito, sabi niya, patungkol sa makatuwid sa pagkain ng mga bagay na iyon, ng mga inihandog na hain ng mga Diyos-Diyosan, ay nalalaman natin na ang isang Diyos-Diyosan ay walang anuman sa sanlibutan at wala ng iba pang Diyos, kundi iisa. Talaga naman, wala naman ito, kung sasabihin natin itong Diyos-Diyosan, wala naman ito talaga. No? It's nothing. There's only one God. And but people, since they are worship this in their own imagination, sa kanilang imahinasyon, dahil wala yan, kahit anong laki ng statwa diyan, ay wala yan. Hindi yan makakagawa. Wala, kahit na espiritu, wala yan. Siguro may espiritong ng demonyo nag-control niyan, but actually walang yan. When we think of how they can influence us, that's why we don't have to worship them, we don't have to bow down to them. That is blasphemy, dahil you are worshiping nothing. That is foolishness. So sabi ni Pablo dito, kung meron mang mga doon, at halimbawa
No? Sabi nila ito ay inihandog sa mga Diyos-Diyosan at ikaw ay binigyan ng pagkain at hindi mo alam kung ano 'yan. Huwag mong talagang ano ba ito? Yan ba? Ito ba inihandog? When nobody tells you that because even if they have done it, walang mangyayari sa inyo. No, walang mangyayari sa inyo. Sabi ni Pablo dito, you can eat. You don't have to ask. But if people knew and alam nila na ito ay inihandog at when you eat it, yan that will cause people to stumble dahil, bakit kinain niya? Sinabihan namin, yan ay galing doon at sinabi namin na galing yan sa ganyan, ganito. Huwag mo na lang kainin. Huwag mong sabihin sa kanila, wala naman ito. And they will be stumbled, they will be offended. So, ang concern dito, sabi ni Pablo, practical, of course, there is a spiritual understanding also. If it will offend others, if it will cause others to sin or to be discouraged or to stray away from the truth, huwag mo nang gawin. Be your brother's keeper. Do what you can to keep them and preserve them. And don't be too argumentative. Don't be too parang gusto kasi ng iba na para na rin silang Diyos ba, omniscient, alam lahat. Don't be too overwhelmed of who you are or what you say or your knowledge or what is in your heart. Just keep it in yourself. If it will just offend people, if it will just cause others to stumble, don't try to be God or to be too wise to others. And trying to check everything, ano ba ito, ano ba yan, katulad ng mga question. I think we talked this with our brethren about blood, no? Kaya dahil yung karne ay may dugo pa. Sa panahon ni Panginoong Jesucristo, kahit kumakain siya ng hindi naman, wala namang process, mas pa sila noon, walang process na talagang nakukuha yung lahat ng dugo. So, dugo, kung nasa laman pa, ay ang sinasabi ay hindi kakainin, hindi kakainin. Kung laman yan, flesh, and we know there is still that red blood cells in there, hindi naman yan dugo, laman yan, then you can eat. Don't be too parang too wise to check on things na hindi naman talaga importante. So Paul is trying to conclude here in verse 12, ngunit kapag kayo ay nagkakasala ng gayon laban sa mga kapatid at sinusugatan ang kanilang mahinang budhi, ay nagkakasala kayo laban kay Kristo. Kaya nga kung ang pagkain ay makapagpapatisod sa aking kapatid, ay hindi ako kakain ng laman, samantalang ang sanlibutan ay nakatayo na baka ako ay makapagpatisod sa aking kapatid. So what I am for is my brother. I must be my brother's keeper. Whatever I say, whatever I comment, whatever comes out of my mouth, I must be careful not to offend my brothers, my brethren, because they are too precious to me. They are bought by the blood of my Lord and Savior Jesus Christ. I don't want to be a cause of why they will stray away. So ngayon, dito po sa mga issue pa rin na sinasabi dito, yung pagtatakip ng ulo sa mga kababaihan sa pampublikong pagsamba. Ito po ay sinabi ni Pablo to correct some who are so also making this issue so big. But sabi niya, kung may yung mga babae na mahaba yung buhok, yun, tama na yun. In other churches, na hindi ka makapasok kung hindi ka suot ng parang sombrero o isang covering. For men, you should not wear it. That's why sa
take notes sa FEBC graduation, in times na nagpi-pray, nananalangin, during the day, during the worship service, ay tinatanggal po natin yung ating cap. So hindi po dapat yan suotin. Pero yung mga babae, hindi tinatanggal. Dahil they are to cover their heads. So simple lang yung merong mga problema na sana practical lang, but many people would make it a big issue na maging problematic na kaysa dapat sana na simple lang yung solusyon. Ang hapunan ng Panginoon, ito mahalaga din dahil itong sa hapunan ng Panginoon, they were supposed to have a love feast. At itong love feast po, yung tinatawag nila na yung gathering to have fellowship. This they do when they go also for Lord's Supper. Ang problema ay naging focus yung mga tao doon sa pagkain at hindi sa Lord's Supper. Yung iba kumakain na hindi pa nakapag-partake ng Lord's Supper. Yung iba naman ay kinakain nila yung kanilang sariling mga dala at hindi na mamahagi at hindi mamimigay sa iba. So it became a problem, an issue, dahil yung mga mayayaman, dahil kami yung nag-prepare dito, mas mahal ito, kasi sila lang ang naging, they have factions, they have cliques, kumbaga sila lang yung kumakain ng kanilang mga dala. Yung mga pulubi naman, kahit sana, yun yung time na sana sila makakain ng kunti naman na makakatikim ng masarap na pagkain, because they will partake of some food of the brethren, ay hindi nakakain dahil nga yung mga at minsan na yung iba nalalasing pa. Bago yung sabi ni Pablo, wala ba kayong sa inyong bahay, kung gusto niyo mabusog na doon kayo kumakain, hindi na dito. Naging issue at ito rin ay isang common din na issue kahit na sa mga simbahan natin ngayon, maraming mga tao nagko-complain bakit yan ang pagkain, bakit kulang. I mean, if we thank God and nagpapasalamat tayo na ito'y bigay ng Panginoon, papasalamat tayo, hindi tayo magko-complain. Yan din ang naging problema ng ibang mga simbahan kahit na sa ating sariling mission stations. So, dapat nating ipag-pray. Okay? So, meron din paggamit ng spiritual na kaloob. Ito yung isang mahalagang issue na binabanggit dito ni Pablo. Dahil yung mga tao, they were abusing the spiritual gifts, lalong-lalo na yung speaking of tongues or speaking in tongues, yung nila sinasabi. So, yung sana speaking according to the language or yung dialect na binigay ng Panginoon, they were so proud to say it, and they were just mumbling this. They were so proud that they can speak other languages, and they were so proud of it. And dahil yan ang ginagawa nila, mas maraming mga tao hindi nakakaalam, hindi nakakaintindi, dahil nga nagsasalita sila, proud kasi sila makapag-speak ng ganyang salita. Sabi ni Pablo, hindi. Kung walang tao makakaintindi, huwag niyo lang sabihin. At kung yung mga tao makaintindi sa ganitong salita diyan sa ay yan lang. Kung walang interpreter, kung walang mag-interpret, ay huwag mo lang sabihin, huwag mong gagamitin ang lingwahe yan, yung dialect niya na hindi na maintindihan. So, gusto po ni Pablo na yung primary purpose po ng kanilang pag-worship is to understand God's Word. Hindi po to be proud and boastful. Ayan din ang isang problema sa ating mga Pilipino, na alam natin na yung lalo na doon sa Visayas, alam naman nila makapag-preach sila ng straight ng Cebuano, ay nagpapa-English pa. Tuloy hindi na intindihan ng maraming mga congregation dahil mostly sa kanila ay mga farmers, hindi nakapag-aral. Gusto lang nilang ma-boast na ganito, I am such a speaker, and they will boast of how they will speak, nag-i-English yung mga English nga magaling, hindi naman naintindihan, walang nakukuha yung mga tao. Bakit hindi mo na sabihin sa yung sariling alam mo na, Bisaya ka naman. So, I hope na hindi tayo maging mga proud people pag uwi natin sa atin, dahil galing akong Singapore, English yung ko. Hindi na parang hindi na makapagsalita ng Bisaya. At sa preach,
preaching, ay hindi na makapagsalita ng Bisaya, English na dahil English yung ano namin. No, hindi ganun dapat na our purpose, again, Paul wants to highlight here. At isa din sa problema dito, yung spiritual na kaloob, ay yung kanilang abuse of spiritual gifts, that they continue to observe or to receive some kind of, kumbaga may mga mga visions pa. That's why Paul says the canon is closed. No? Canon is closed. Hindi na kailangan pa na may nagsasabi sa inyo, ganito ang sinabi ng Panginoon sa akin kagabi, meron akong panaginip, meron ganyan, wag na. We have the Bible complete. And it is God's purpose na we can get lahat dito sa salita ng Diyos. Hindi na po natin kailangan na dadagdagan pa. Kompleto na po ito. Yung pagkabuhay mula sa mga patay, and this was the focus here in First Corinthians 15. Ito po ang ating makita dito kung paano binigyan ng explanation ni Pablo ang resurrection. Mahalaga dito dahil yung mga tao ay hindi nila naintindihan kung ano yung resurrection. So Paul was trying to explain to prove kung talagang Jesus Christ was resurrected, and also he tries to show na ito talaga ay ang mangyayari, and he also described rapture. Interestingly, sabi dito sa 1 Corinthians 15, lalo na sa last na mahaba ito dahil ito ay importante sa atin. Sabi dito sa verse 50, ngayon ay ito ang sinasabi ko, mga kapatid, na hindi maaaring manahin ng laman at dugo ang kaharian ng Diyos, ni hindi ang pagkasira ay magmamana ng di pagkasira. Masdan, ako ay nagsasabi sa inyo ng isang misteryo. Tayo ay hindi lahat matutulog. No, marami sa inyo natutulog yan. Sabi dito, hindi tayo lahat matutulog, datapot tayong lahat ay mababago. Matutulog kayo, hindi kayo makasama sa rapture. Masdan, sabi dito, sa isang sandali, sa pakisap ng isang mata, sa huling trumpeta, sapagkat ang trumpeta ay tutunog at ang mga patay ay maibabangon na walang kasiraan at tayo ay mababago, sapagkat ang nasisirang ito ay dapat magbihis ng kawalang kasiraan at ang may kamatayang ito ay dapat magbihis ng walang kamatayan. Kaya kapag ang nasisirang ito ay nakapagbihis na ng kawalang kasiraan at ang may kamatayang ito ay nakapagbihis na ng kawalang kamatayan, sa gayon ay matutupad ang pananalita na nasusulat, ang kamatayan ay nilamon sa tagumpay. O kamatayan, nasaan ba ang iyong tibo? O libingan, nasaan ba ang iyong tagumpay? Ang tibo ng kamatayan ay kasalanan at ang lakas ng kasalanan ay ang batas. Datapot salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, meron pong hope of resurrection sa ating mga, kung buhay pa tayo, ang pagbalik ng Panginoong Hesukristo, hindi kayo natutulog, makasama kayo sa rapture. Palagi kayong natutulog kahit na sa ating pag-aaral, ayon. Paggising mo, wala na lahat. So, dito po kailangan natin na may pangwakas na pahayag po si Pablo. May nagsasabi siya ng koleksyon. At dito po natin malalaman na they were gathering on Sundays. Sa chapter 16, sabi niya, ngayon patungkol sa paglilikom para sa mga santo, kung paano ako ay nagbigay ng utos sa mga iglesia ng Galacia, ay maging gayon ang gawin ninyo. Tuwing unang araw ng linggo ay hayaang ang bawat isa sa inyo ay mag-impok sa kanya. So sabi dito, tuwing unang araw ng linggo. What is the first day of the week? Not Saturday, not Monday, but the Lord's Day, Sunday. So dito sila, he said, we gather, you give. Ayan po ang proof na during the times of Paul, they were already gathering on Sundays. Ang mga Christians, hindi Sabado. At hindi po yan the devils or sabi nila it's satanic or yung pag-simba ng linggo. Yun yung claim ng mga Seventh-day Adventists. Ang plano sa pagbisita sa Corinto. So here we have the plan of Paul. So hindi po siya galit, gusto niyang puntahan.
ay in-explain niya, hindi nga ako makapunta directly sa inyo, dapat pupunta muna ako doon sa Macedonia para mas mahaba yung time ko sa inyo. Huwag kayong magalit sa akin. Marami sa inyo nagagalit na. Bakit inuuna nila? Kami naman yung they thought they were more important than other Christians. So itong si Pablo, hindi naman kami unang binisita niya. Bakit pumunta pa siya doon sa iba at hindi unang pumunta sa amin? Sino ba kami? Kami yung ay merong mga simbahan na gano'n. Sabi ni Pablo, ako pupunta doon muna sa Macedonia, pagdating ng winter, doon ako sa inyo para mas mahaba. There's always a purpose. So, yan po ang gustong malaman nila. At mga pangaral, tagubilin at pagbati ni Pablo sa kanila. So, sana po ating kung may time kayo, I believe, lalo sa mga estudyante, this holidays, you have time to read sa salita ng Diyos. And it's good to read a whole book or from Genesis to Revelation. Yung ninyo ba? Not na lundag-lundag. You have to go through to understand yung context at bakit sinabi ng Diyos ang ganong mga klaseng mga pagtuturo. Okay, so may the Lord help us. Let us pray. Our Father in heaven, we thank you for this morning. We pray that you will bless the words into our hearts. Encourage us, O Lord, even to read their words and study their words and make these words be applied in our lives. We pray and we ask all this in Jesus' name. Amen. Thank God.